So, good evening po sa inyong lahat. Nakakain na po kayo lahat? Ano po bang inulam nyo? Ha? Masarap po? Sarap, no? So, sarap talaga ng pagkain. No? Tinatanong ko lang kasi baka iba inulam namin eh. Baka mas masarap yun sa inyo. So, muli, ito po ay pangalawang araw ng Bible Seminar at sana po ay kahapon nag-umpisa yung ating Bible Seminar. Matanong ko po, meron po bang mga bago ulit ngayon? Pwede po bang tumaas ang kamay? Meron po bang bago ulit? Ang galing, parami tayo ng parami, mga bago, no? Yung po bang kahapon na nandito rin ngayon? So, salamat po. So, ito po ay, sabi ko nga kahapon, this is not an accident that you're here, no? Thousands of years ago, God knows that you will be here, that you will be sitting where you are right now. Alam ng Panginoon na maupo kayo ngayong oras na ito, no? Kaya po, ngayong gabi ay napakahalaga. At yung pong Bible Seminar, ito po ay inihanda ng Lifeword Mission para maunawaan natin yung mga importanteng bagay. If you're going to study the Bible, kulang naman yung 10 hours eh. Kasi yung Bible Seminar natin is only 2 hours per session, no? And if you're going to add that, 5 times 2 is only 10 hours, no? Pero, napakaganda po nito dahil pwede pong ang isang tao na tunay na nakikinig at with a humble heart and with a humble mind, pwede pong magkaroon ng buhay na kaligtasan. So, wala naman pong sikreto rito, no? Kundi yung ating lang mapagpakumbabang puso. Yun lang naman po ang kailangan natin ngayon, no? So, whatever your, kung ano man yung inyong dating paniniwala, hindi ko sinasabing huwag nyo lang paniwalaan, but as of this moment, sa oras po na ito ay medyo alisin muna natin, no? Yung ating nakagawian na. Yung nakamulatan natin. Kasi lahat naman tayo galing dun, di po ba? Lahat naman tayo ay galing, lalo na ang Pilipinas. Sabi ko nga, napakaraming relihiyoso dito sa Pilipinas, di ba? Napakaraming relihiyoso, pero marami ding adik. Marami ding magnanakaw. So, Christian nation, Christian country, but napakarami nating problema dito sa ating bansa. No? So, bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin, tayo yumuko sa Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa magandang oportunidad na ito na narito kami ngayon upang makapag-aral ng iyong mga salita. Ngayon po ay narito kami upang mapag-aralan ng malalim ang mga salita at upang kami ay makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo at sana Panginoon, magkaroon ka po ng habag at ng awa sa amin. At naway magkaroon po kami ng magandang concentration. Tulungan po kami, lalo na ang mga brothers and sisters, at lalo po yung mga bagong naimbitahan namin. Ikaw po ang kumilos sa kanila at sana magkaroon po sila ng tamang pagkaunawa sa iyong mga salita. Huwag po sanang masayang ang panahon na ito at ang araw na ito. At sana Panginoon, tunay nga na makatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga narito. Padalangin ko po, Panginoon, pakiusap ko, Panginoon, ang paggabay mo sa pamamagitan ng Espiritu at ng mga salita. At ako bilang iyong tagapagsalita ay nagpapakumbaba ako sa iyong lumalapit. Panginoon, tulungan mo ako masada mga dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Gabayan mo po kami, Ama, magmula sa simula hanggang sa matapos ang Bible Seminar na ito. At sana po magkaroon po kami ng tunay na kaligtasan. Samahan mo po kami, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ina ni Jesus. Amen. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. So, kahapon po ay nagsimula na yung Bible Seminar natin at yung mga hindi naka-attend kahapon, I will just to give yung konting review, no? What we have learned yesterday. Kahapon, may naalala ba kayo dun sa mga napag-usapan natin? The first day is all about what? It's all about creation, no? It's all about the existence of God. It's all about yung po mga ginawa ng Panginoon, yung kanyang nilikha dito sa atin, no?
Kaya kahapon, may mga nakita tayo, mga ebidensya, no? Kasi ngayon, ang tao, hindi naman basta-basta naniniwala eh. Di ba? Hindi naman basta-basta naniniwala ang tao kung wala siyang makikitang ebidensya. Ngayon, ang kailangan ng tao, ebidensya muna. Do you have evidence? Do you have evidence? Pero ang Bible, napakaraming ebidensya. And if you're going to look at it, kulang po yung isang linggo kung purong ebidensya lang at puro video clip lang. Pag tinignan niya aming video clip, evidence alone, archaeological, geological, medical, scientific evidences. Narito kulang po yung even 2 weeks sa dami. No? Sa dami. At habang ang mga scientists ay nasasaliksik, and because of the advancement of technology, nakikita nila ngayon the truthfulness of the Bible. Nakikita nila ngayon na ang Biblia pala ay totoo. No? Yung mga nakasulat dito is lalo na yung mga history, lalo na yung mga lumang kasaysayan, ay nakita sa panahon natin ngayon. Kaya napaka-importante po nitong Bible seminar na ito para sa bawat isa sa atin. Wala pong ibang mas mahalaga. No? Sa buhay natin, walang mahalaga kundi makilala natin ang tunay na Diyos at pagkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. The rest is what? Secondary. Yaman, hindi mo madadala sa langit yan. Pag namatay ka, tinan mo yung anak ni Lucio Tan. Napakabata, at the age of 45 years old, nag-basketball lang. So just imagine. Billionaire at that, no? Napakayaman niya. Nag-basketball lang, pagkatapos na upo, tumba. Kung alam niyang mamamatay siya, would you think maglalaro siya ng basketball? Of course not. Diba? Hindi na maglalaro ng basketball yon. So, ang kamatayan, walang pinipili. Rich, poor, di ba? Bata, matanda, wala pong pinipili. And this is one big problem. We don't know when this is going to happen. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Hindi po ba? Yun ang malaking problema natin. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. At sabi doon sa Hebrews chapter 9 verse 27, after death, judgment. So lahat tayo haharap sa Panginoon. Walang hindi haharap sa Diyos. So, you will be judged according to what you have done and according to what you have believed. Bakit po? What you believe matters. Kung ano yung pinaniniwalaan mo dito sa lupa, meron yan epekto. It has effect on your daily lives and even it has effect on your life in eternity. Meron pong epekto yan kung ano yung pinaniniwalaan nyo. Di ba? Yung inyong faith depends. No? Yung inyong pupuntahan depends upon your faith. If your faith is in the Bible, okay. Pero kung if your faith is not based upon the Bible, malaking problema po natin yan. That's why we prepare this kind of Bible seminar. What's the purpose? To lead you to have the right faith. Ito lang naman po ang pinaka-purpose. No? Para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya and so that we will not be deceived. Hindi po tayo maloko. Di po ba? Kasi kung titignan mo ang Bible, napakaraming, alam mo na, well, ang Pilipino kasi mahilig na pag tinanong mo Pilipino, saan nyo gustong pumunta pag namatay? At wala pa akong nakausap na nagsabing, gusto ko pumunta sa impyerno. Kasi kahit biro nakakatakot, di po ba? Why? Because even we don't read the Bible, kahit hindi tayo nagbabasa ng Bible, alam natin, it's true. There's heaven and there's hell. Di po ba? Kahit hindi tayo nagbabasa ng Bible, bakit? Inilagay ng Diyos sa atin yan eh. Di po ba? Nilagay sa atin ng Diyos. So, ang mga Pilipino, pag tinanong mo, saan mo gusto pumunta pag namatay ka? Langit. Gusto mo pumunta ng langit, hindi ka pupunta ng church. Paano ka makakapunta ng langit? Hindi ba? Yun ang nakakatakot sa atin, no? Nakakala natin pupunta tayo sa langit, yung pala ay hindi. No? Because why? Yung pagpunta natin sa langit has nothing to do with our good works. Walang kinalaman yung mabubuting gawa natin. Wala pong kinalaman yun. Salvation is not of good works. Hindi is not of your wealth. It's not all about it's not all about your religion, but it's all about your relationship to God. And how could you have a right relationship with God if you do not know what is written in the Bible? Paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon kung hindi natin alam ang nakasulat sa Biblia?
Di po ba? So, napaka-importante. Kaya nga po, pinag-aaralan natin ang Bible. No? So, kahapon, pinag-usapan natin yung tungkol sa, ano pinag-usapan natin? Naalala nyo po ba? Ano yung nagrema sa inyo na pag-usapan natin kahapon? So, all about what? What's the first evidence? Ano yung pinakita natin? Garden of Eden. No? Was it true? O kahapon nakita natin, di ba? Na yung Garden of Eden was excuse me. Saan po siya nakita, yung Garden of Eden? Part ng Iraq. No? Kaya, bakit po maraming oil dyan sa part na yan? No? Bakit po maraming oil? Eh, hindi ba buhangin po yan? It's sand. But sand, even after 1 million years, it will not become oil. It will remain to be sand. Hindi po ba? Hindi siya magiging oil, yung sand. It will never become oil. Pero, there's hidden, no? Meron nakatago dun sa ilalim. At doon inilagay ng Panginoon yung Garden of Eden. And in those times, nakita natin ang lahat ng bagay na lalaki, puno, hayop, tao, insekto ang lalaki. Yun ang naging oil, yung katas niya. Nag-ipon-ipon, yun ang naging oil. Kaya nga, well, alam naman natin, yung 70% ba tayo kumukuha ng oil? Saan ba tayo kumukuha ng crudo? Hindi ba sa pipe na yan? No? 70% ng supply, ng source, ay galing yan sa lugar na yan. No? So, yun po ang isang napag-aralan natin. At yung isa pang napag-aralan natin is all about what? Ang haba ng buhay ng tao. Bakit ang haba ng buhay ng tao noon? Sino pinakamatanda? Sino? Methuselah. Ilang taon po? 969 years old. Now, without proper knowledge of the Bible and without, without the backup of the technology, how could you understand this one? Ang hirap paniwalaan, di po ba? Bakit ngayon, putal na nga lang tayo, ang hirap ay 69. Pero nung unang panahon, 969. You could just imagine. Why? Because condition is perfect during those times. Perfect pa ang condition. Kahapon nakita na natin, no? Bakit perfect? Yung ating earth, merong nakatakip na tubig. No? Tubig. Kaya perfect ang condition. Yung sun rays, hindi direktang tumatama sa earth. Kaya protektado ang ating earth. Walang ulan noon, hamog lang. No? Ngayon, nawala na yon. Eh bakit ngayon? Ang iksi na ng buhay natin. Because of the sin of man. Di ba ba? Dahil sa kasalanan ng tao. Ano naging kasalanan ng tao during those times? Ano naging kasalanan? Nag-iinom, nagkakasiyahan, nag-aasawa, pinag-aasawa. Sabi ko, in our standard, napakasimple naman nun. Bakit naman, di po ba? No? Anong kasalanan ng tao? Kasalanan ba yung mag-asawa? Kasalanan yung pinag-aasawa? Hindi po. Hindi po ba? Sa ating pamantayan, it's not a sin. Sa pamantayan natin. Pero may isang kasalanan na karumalduman sa harap ng Panginoon, kaya niya binagsak yung tubig na nakabalot dun sa earth. And what is that? Ha? Ano po yun? Bakit bumaha? 40 days and 40 nights. You could just imagine. 40 days and 40 nights. Bakit ho bumaha? Ha? Bakit? Ano ang mga tao nun? Ha? Nakalimot sa Diyos. They forgot about God. Sa tingin natin, parang simple lang yun, nakalimot. But millions people died. Only, ilan ang naligtas? 8 were saved. Noah, Shem, Ham, and Japheth, at saka yung kanilang mga asawa. At siyempre, yung mga hayop na pumasok dun sa Noah's Ark. No? And, nakita na natin yan kung saan dumaong yung Noah's Ark. No? Saan dumaong? Mountains of Ararat. No? So, nire-review ko lang for the benefit of the newcomers. Kasi mamaya, pag-uusapan namin ito, ligaw na kayo, ano bang pinag-uusapan na ito? Hindi nyo maintindihan. So, nire-review ko lang ng konti. Now, napaka-importante po ngayon ng pag-aaralan natin sapagkat, sabi ko nga, ano po, yung Biblia ay salita ng Diyos. Kaya, importante yung pag-aaralan natin ito. No? Kaya, siya ay salita ng Diyos. Ang nakatala dyan ay yung mga nakaraan at tungkol sa Israel at saka yung hinaharap. So, this is very unique book. Wala pong makakaparehong libro ito.
Sa tinagal-tagal ng panahon, imbis na mawala, lalong dumami. Di ba ang translation? Meron na kayo nakitang ganitong libro? Wala pa. Ito lang, namumukod tangi because this is the very word of God. No? Ito po ay salita ng Diyos. That's why it has been protected. It has been preserved. Para kanino? Para sa atin ngayon. No? Para po sa atin, kaya ito ay preserved. Now, Bible's history. His story. Kanyang istorya. Kanyang kwento. Garden of Eden, Noah's Ark, kaya masasabi mo, you cannot deny the fact that the Bible is true words of God. Now, kahapon pinag-aralan natin itong dalawa. What is this? Tower of Babel. Hindi ba kayo nagtataka? Alam ho ninyo, bakit kaya nagkaiba-iba ang ating mga salita? Dito lang sa Pilipinas, ilan ang dialect natin? You know how many dialects we have? Ang dami. Simulan natin na lang dito. O, pagpunta ka ng North, ano dyan? Mga salita dyan. Ha? Ilocano, Pangasinan, Panggalatok. Dami, di ba? Pangasinan. Ibatan. Alam mo yung Ibatan? Alam niyo Ibatan? Kung magsalita sila para mga ibon. Ganun sila magsalita. Pero Pilipino, ha? Pero magtataka ka. Pero ganun ang Ibatan. Parang hindi Pilipino. Parang nasa ibang lugar ka. Pag nakapunta kayo doon, parang nasa ibang lugar. As if you're in the wrong planet. O, punta naman tayo sa South. O, ang dami, iba-iba. Sa Bicol nga, may Bicol, may Rinconada, may Bicol Kamsur, may Bicol Naga. Di ba? Pero ang baboy dito, at saka ang baboy sa Amerika, ang baboy sa Switzerland, ang baboy sa Korea, same. Oink. Right? Hindi kayo nagtataka? Lalo na ang manok. Ba't ang hayop, iisang salita? Ang ibon, iisa. Ang pusa, meow. Punta ka ng Russia, meow. Japan, meow. Same. Ang manok, same. Nakarinig ba kayo ng manok na tik-tileek? Ha? Sosyal na manok. Meron bang islang na manok? Wala, di ba? Wala. Why? Bakit po? Hindi nyo naisip yun? Bakit tayo iba-ibang salita? Bakit po? Because of this one, Tower of Babel. It's in the Bible. Di po ba? Iba-iba ang salita. No? Ngayon, para medyo magpahipahinga ka, kasi medyo this is going to be tough. I'll show you the video clip, no, about the Tower of Babel. After the flood, Noah and his family gave thanks and offered sacrifices to God for preserving them. God told Noah to go and multiply and fill the earth. Noah's family flourished and multiplied, but they did not spread all over the earth. Instead, they moved down from the mountains of Ararat and settled in the plain of Shinar and dreamed of building a great city. Come, let us build a city and a tower to the heavens, so that we may make a name for ourselves, and not be scattered over the face of the whole earth. God, the creator of the heavens and the earth, looked down upon them, and saw the city and the tower they were building. They are united and speak the same language. Now nothing they imagine to do will be impossible for them. So God went down and confused their language, so they could not understand each other. And God scattered them over the face of the earth, and they stopped building the city. They left Babel by foot, by cart, and by boat. Because of the language barriers, each family group became isolated and developed distinct physical traits and cultures. But all came from the three sons of Noah, so they all share the same genes and all share the same promise of the Savior, the seed which God promised to Adam in the Garden of Eden.
Now you know. Di po ba? Kaya naghiwa-hiwalay tayo nag-iba-iba ang ating lingwahe. No? So, medyo mamadaliin ko po dahil date na naman tayo, konti. So, talk about Sodom and Gomorrah. Do you have any idea what happened in Sodom and Gomorrah? Meron po kayong idea? Sodom and Gomorrah? It's in the Bible also. What happened in the Sodom and Gomorrah? Tingnan din ulit natin. And I'll explain to you later kung ano po. Everything that's mentioned in the Bible and the story of Sodom and Gomorrah in terms of natural resources and geology and terrain is still here. Hasn't changed very much. Critical element. 그는 성경 속의 초자연적 자원 중 하나로 등장하는 유황은 지금도 이곳의 천연 자원이라고 설명합니다. What do you think that is? I don't know. Some sort of chalk? That's almost pure sulfur. Sulfur. Pure sulfur. Very high quality. Tastes like sulfur. And it's throughout the walls here. It's throughout, not just throughout the walls, it's throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, let's get a couple more of these babies, Okay. and I'll show you what happens to it. 이거 맞죠? Did pretty well. Yeah. 유황 덩어리들로 무엇을 보여주려는 건지는 알 수 없지만 점점 어두워지고 있으니 서둘러야겠죠. Pick it up. Let me show you. You know what happens to sulfur when you light it? Well, it lights. Catches fire. Whoa. Okay. Okay, that smells. Wait a minute. Yeah, better put it down. That's burning sulfur, otherwise known as brimstone. In my whole life, I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval English. 유황을 연료로 썼다고 합니다. 하지만 불타는 유황이 하늘에서 떨어졌다는 물리적 증거는 아직까지 발견된 것이 없습니다. So it's another part of the Bible which is remarkably found in the landscape here. Based on human reality. Huh. Then does that lend credibility to the idea of Sodom and Gomorrah actually happening? Well, it certainly makes it credible to the people in this region because they would remember something about a destruction of a city that may have happened possibly through a natural phenomenon or possibly through the intervention of God. So when they talk about fire and brimstone, this is what they're talking about. How'd you like that coming down on you? Good to see you. Done with your visit here? 고식물학자 데이빗 맥크리디가 큰 구덩이 옆에서 기다리고 있었습니다. 그는 누메라의 최후의 순간을 볼 수 있는 여러 층으로 된 흙을 보여주었죠. So it's hard to know exactly what's going on. What's very clear is that we've got two burn layers. A burn layer up here, you can see chunks of charcoal. Yeah. Those are probably from the wooden beams that would have supported the roofs. This layer is between 20 and 30 centimeters thick, and then below that you have a much hotter, what I'm... Ito po yung nangyari. Ito po yung nakalipas na. Ito yung kasaysayan. No? Ito po yung nakasulat sa Bible. In Genesis chapter 19, verse 20, makikita mo what happened. Ano po ba nangyari dyan? Bakit po nagalit ang Panginoon at pinaulanan ng asupre? And during those times, ano naging practice ng tao? Ano ang marami yan? Meron kayong idea? Bakla, homosexuality. Kaya nagalit ang Panginoon. Kung babasahin niyo Genesis chapter 19 verse 20, nakalagay dyan. Yung kanina, nakalimutan ko, sorry, Genesis chapter 11 is all about the Tower of Babel. Pero itong Sodom and Gomorrah, napakatindi po nito. Why? Because anong sabi ng Panginoon, nung binaha niya, nung umulan ng 40 days and 40 nights, nakita niya, no? Nangako siya, nakipagtipay siya sa tao na hindi na niya lilipulin ang tao sa tubig. No? Hindi niya na lilipulin ang tao sa tubig. Okay. Saan tayo lilipulin? Sa apoy naman. Pagdating ng panahon, ang inaasahan ng tao ay ang paglipol sa apoy. So, does it ring a bell? Bakit po? Noong unang panahon, pinabagsakan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Ngayong panahon natin. Noong panahon, napakaraming bakla. Ngayon, tanungin ko kayo, kumusta naman ngayon sa panahon natin? Ha? Di ba? Sino ang pinakasikat ngayon na bakla? Sino? Sino po?
Sino ang boyfriend ni Vice Ganda? Sino ang asawa ni Moses? Mabuti pa si Vice Ganda, alam ninyo ang boyfriend. Pero ang asawa ni Moses, hindi nyo alam. Ay, paano tayo ngayon pupunta niya sa langit? Hinuhuli ko lang kayo. Pero totoo, di po ba? At yung mga tao naman tuwan-tuwa, kinikilig pa. Kilig na kilig pa yung mga tao, di ba? Kahit sa, makikita mo syempre sa internet din, makikita mo, kilig na kilig ang mga tao. At kahit yung mga hindi tagang bakla, nagbabakla-baklaan na ngayon. At pag tinignan mo ang television, from prime time hanggang sa gabi, hanggang sa matutulog ka, puro bakla. Boy Abunda, Ogie Diaz. At kahit yung hindi mga bakla, nagbabakla-baklaan, Tito Vic and Joey. Yung isa, Senate President po man din. Di po ba? Alan. Mga sikat yan ngayon. Hindi po ba? Yun namang, meron naman tayong lalaki sana, naging tomboy naman, si Aiza Sigera. Yung isa naman, napakagaling naman kumanta, babae. Siyang pangalan nun? Di ba? Charis Pempenko. Babaeng-babae nung una, ngayon tomboy na. And society is accepting it. Tinatanggap na ng society, ng community. At ngayon, meron pang LGBT. At ipinaglalaban pa nila ang karapatan nila at gusto pa nila magkaroon ng sarili silang banyo. Biruin mo yan. At ngayon, meron tayong pending sa Senado for same-sex marriage. You could just imagine, where are we heading? Saan tayo papunta ngayon? Just like Sodom and Gomorrah. We don't have the luxury of time. Wala na po tayong masyadong mahabang oras. Di po ba? Same. Kung ano yung nangyari noon, yun din ang mangyayari sa atin ngayon. Napakarami ng bakla. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya nga lagi ko sinasabi, napakaswerte po ninyo, kayong mga bago na narito, sapagkat nabigyan pa po kayo ng pagkakataon. Hindi naman natin alam bukas. Dahil kung tinatanong, sigurado pa kayo na bukas nandito pa kayo ulit? Hindi naman sa tinatakot ko kayo, ha? Pero, that's the reality. Di ba? Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero tatakutin ko na kayo. Bukas, hindi kayo sigurado kung magigising pa kayo. Nobody will never know. Di ba? Nobody will know. Walang makakaalam sa atin dito. Yung the next seconds of our lives, hindi natin alam what will happen. Hindi natin alam. So we have to be prepared. Kailangan natin paghandaan. Bible is full of story, prophecies. No? Sabi ng iba, sulat lang ng tao. Yes, sulat ng tao, but inspired by God. Kaya kung hindi ito totoo, wala ka makikitang ebidensya. But the fact is, napakaraming ebidensya na nakikita mo na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. So you can deny it. Kaya, hindi mo pa pwedeng sabihin hindi totoo ang Biblia. So many evidences. No. Hindi po last, kundi Exodus. Do you have any idea of what happened in the Exodus? Alam niyo po ba yan? Ito po yung pagtawid nila sa dagat. Alam niyo yung nangyari sa pagtawid nila sa dagat? Nahati yung dagat. Imaginein mo. Sino bang hindi nakakaalam nito? Sa Pilipino, alam natin yan Kahit yung mga bata pa ako, alam ko na nga yan Yung nahati, di ba? Alam na natin ito. Pero, nangyari ba talaga ito? Nangyari ba talaga? Do you have any evidence? Tingnan natin. Let's see if there's any evidence. What happened? Ito po nangyari.
trap. You've led us into a trap. What kind of leader are you? You'll have us killed, all of us! Only way to escape.
Yan po ang nangyari, no, sa Exodus. At sino itong mga taong ito? Tumawid dyan sa dagat na pula, dyan sa Red Sea. Sino itong mga taong ito? Totoo ba nangyari yan? Yes, it's true. No? May ebidensya ba? Hindi may ebidensya. No? Saan nangyari? Sa Gulf of Aqaba. Diyan sa lugar na yan, nakita dyan sa ilalim na yan, may mga corals, may mga buto, no? Tapos may mga coral na mga itsura ay parang mga, kasi yung mga, since it happened 2,000 years ago, no? O 3,000 years ago, yung mga gulong, yung mga buto ng tao, nabalutan na ng corals, no? Pero itsura pa rin niya ganun, no? Hindi mo pa rin maitatanggi na ganun ang nakita nila dyan. Dyan sa Gulf of Aqaba. Sabi ko nga, dahil sa advancement of technology, nakita yang mga bagay na yan. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Muller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Chien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Chien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. So, sino itong mga taong ito na tumawid dyan? Palagay nyo, sino itong mga taong ito? Do you know this flag? Alam nyo po yung flag na yan? Ano yan? Sino nagmamayari niyan? Yan ang mga Israelita. That's Israel's flag. No? Yan ang pinili ng Panginoon. Pag narinig nyo ang salitang Israel, anong may isip nyo? Anong may isip nyo? Pag sinabi yung Israel. And why do we have to study? Bakit kailangan natin ng pag-aralan ang bansang Israel? Napakahalaga po doon sa atin. No? Kasi po, dito mo makikita na ang Diyos ay buhay. Makikita mo, ngayon pag-aaralan natin sino itong mga ito, they are God's chosen people. Sila ay pinili ng Diyos. Pero bagaman sila ay pinili ng Diyos, makikita natin kung ano ang nangyari sa kanila. What happened in the history. Ano ang nangyari. Kahit pinili sila ng Diyos, napakatindi ng inabot nila. Kayo'y aking mga saksi, Isaiah chapter 43 verse 10, sabi ng Panginoon, aking lingkod na aking pinili,
upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ko nga walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. So ito yung mga tao na tumawid doon sa Red Sea. Ito yung Exodus, pinangunahan ni Moses. Yung bansang Israel. They are God's chosen people. Ito ay pinili ng Diyos. Sabi ng iba, bakit hindi na lang tayo ang pinili ng Diyos? Teka na muna. Tingnan muna natin what happened. Kung gugustuhin nyo pang piliin ng Diyos. Tingnan natin, ano ang nangyari sa kanila. No? Anong layunin ng pagkapili? What's the purpose of choice? No? Of choosing Israel? Para maging saksi. Para maging witness. Kanino? At para maging halimbawa. Para kanino? Para kanino? Kanino? Palagay nyo? Para sa atin. Di ba? Para maging saksi sila at maging halimbawa para sa atin. Ngayon, pinili sila ng Diyos. Ngunit, binigyan sila ng dalawang pagpipilian. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 2, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, pinili kita, pero tinan mo. Pag sinunod mo ako, you will be blessed. Pagpapalain kita. No? Yan ang unang binigay na kondisyon ng Panginoon. Pero, sabi niya, ngunit kung hindi mo ako papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw nito, ang lahat ng sumpang ito ay naraw, darating sa iyo at aabot sa iyo. So, sabi ng iba, sana tayo na lang ang pinili ng Diyos para maging saksi at halimbawa. Hindi po. Bakit to? Ayon sa kasaysayan ng mga Israelita, matindi po ang inabot nila. At makikita niyo yung gabihan. No? Makikita niyo yung gabihan. At yan ang ating topic ngayon. It's all about Israelites. All about Israel. Sila ay pinili ng Diyos. Tingnan muna natin yung brief history. No? Pinili si Abraham, tinawag si Abraham, at si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak. Hindi ko na po masyadong ma-elaborate sapagkat kukulangin rin na tayo ng oras. No? Medyo na-delay tayo. No? Si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak. Si Ishmael at saka si Isaac. Yung Ishmael ay anak niya dun sa katulong ng kanyang asawang si Sarah. Bakit ho? Kasi si Sarah noong unang panahon, pwede yun. Naging practice ho nila yun. Hindi kasi sila magkaanak. Noong unang panahon, pag ang mga babae hindi nagkakaanak, laking kahihiyan ho yun. Grabing, anong tawag doon? Grabing, napakalaking kahihiyan sa isang babae na hindi siya magkaanak. No? Kaya ang ginawa ni Sarah, hindi sila magkaanak, binigay yung kanilang katulong na si Hagar. No? Binigay si Hagar. Nagkaanak sila ngayon si Ishmael. Ito ang naging anak ni Abraham at saka ni Hagar, si Isaac. Ni Hagar. Ito naman si Isaac, ito ang tunay na anak niya kay Sarah. No? At ito si Isaac, nagkaroon ng anak, yung isa si Esau at isa ay si Jacob. Ito si Jacob ang nagkaroon ng 12 anak. No? At isa doon ay sino? Si Joseph the Dreamer. Isa doon si Joseph the Dreamer. Paiiksiin ko na lang. Gusto ko sanang ikwento sa inyong detalye, pero dito pa lang abutin ako ng 30 minutes. Mas marami pa importante. So, brief na lang, no? Brief history na lang. So, naging alipin po sila sa Egypt for 400 years. No? Ang mga Israelita. Then, nung naging alipin nga sila, tinawag ng Panginoon si Moses. At si Moses ang nag-lead sa kanila na tumawid doon sa pulang dagat. Yung nakita natin kanina. Yung tawag doon yung Exodus. Then, after nung makatawid sila, no, napunsa naman sila sa disyerto. Bakit po? Ang titigas kasi ng ulo ng mga Israelita. Sa totoo lang, ang titigas ng ulo. Kahit nakita na nila kung gaano makapangyarihan ang Panginoon, dahil nakita nilang personal, na-experience nilang personal ang kapangyarihan at paggabay ng Diyos, matitigas ang ulo. Napaka-reklamador. Napaka-reklamador ng mga Israelita. Kaya ang ginawa ng Panginoon, hindi sila kagad nakapasok sa lupang Kanaan.
Dinala sila sa disyerto at nanatsilay sila dyan ng 40 years. Imagine mo, 40 taon, no? Nanatili sila. Samantalang inalis nga sila ng Panginoon sa Egypt para para ibigay yung lupang Kanaan. Pero hindi sila doon dinala sa disyerto. Bakit? Ang titigas ng ulo, no? Ng mga Israelita. Wala naman yan pakakaiba sa atin ngayon eh. Ang mga Pilipino, ang titigas din ng ulo. Di ba? Ang titigas din ng ulo. Kahit ngayon, nakita na natin, napakaraming ebidensya, maybe some of you will still not believe. Hindi ba sa inyo, hindi pa rin maniniwala. Pagdating, ang ganda. Ang ganda. Okay. Pero pag sa bahay, limot na, ano palabas? Nasa si Cardo, ano nangyari kay Cardo? Wala na, limot na rin. Patay na ba si Cardo? Ay, hindi mamamatay yun. Malibang patiligilin ni Kibuloy. Hindi po ba? Ano ba makapatay kay Cardo? Si Kibuloy lang. Hindi po ba? Malibang patayin ni Kibuloy si Cardo, hindi po mamamatay yan. Ang tao ngayon, ganoon din matigas ang ulo. Nakita na rin napakaraming kababalaghan, milagro ang ginawa ang Panginoon. Pero ang tao still ang tigas ng puso. Kaya puro hirap din ang daranasin. No? Kaya ito po ang naging history nila. No? Pagkatapos ng after ng 40 years, no? Kalabas sila, nagkaroon ng hukom, dahil dumami sila ng dumami. Naglagay ang Panginoon ng mga hukom. Kasi po, siyempre, may mga problema para nag-aayos yung mga problema. No? Ngayon, nung nasa panahon na sila na dumami, naiinggit sila sa ibang bansa sapagkat yung ibang bansa may mga hari. Gusto nilang magkaroon din ng hari. Pero ang Diyos, ang gusto ng Diyos, siya ang hari ng Israel. Pero kapipilit, binigyan sila ng hari. Si Saul. Humingi sila ng hari. Si Saul. No? Kaya lang, ang problema, si Saul ay half-hearted. Hindi siya 100% ng puso niya nasa Panginoon. Kaya bago matapos ang kanyang termino, para magkaroon pa ng, hindi naman kudita, pero bago pa matapos ang kanyang termino, itinilaga na ng Panginoon sino ang susunod na hari? Si Haring David. At si Haring David, no? Alam natin, ang tawag sa kanya, ang kanyang titulo ay a man after God's own heart. Siya ang taong malapit sa puso ng Panginoon. Sapagkat talagang si Haring David ay tapat sa Panginoon. Bagamat siya ay nagkakasala, pero nandun ang katapatan niya sa Panginoon. Now, pagkatapos ni Haring David, ang susunod naging hari ay yung kanyang anak na sino? Si Solomon. Ang problema, ito. Ang ganda na, ha? Karoon sila ng hari, pinagbilang Panginoon, si Saul, si David, si Haring Solomon. At si Haring Solomon, do you have any idea who King Solomon is? Siya ang taong nabuhay na napakatalino. Bakit? Nung tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo? Anong hiningi niya? It's not fame, it's not money. Anong hiningi niya? Wisdom. Karunungan ang hiningi ni Haring Solomon. Pero, siyempre, pag marunong ka, anong kasunod nun? Kayamanan. Hindi ba? Kaya hindi man siya humingi ng kayamanan, pero itong panahon na ito ng Haring Solomon, kung tawagin ito ay golden years of Israel. Bakit? You could just imagine, isang bansa, tapos ang buong mundo, lahat ng mga karya sa buong mundo ay nagbibigay sa iyo ng pera. Wala pa nangyari yan. Siya lang ang nangyaring ganyan. Hanggang ngayon, meron pang nangyari ganyan. Wala. Ngayon, kanya-kanya ang bansa natin, di po ba? Pero nung panahon ni Haring Solomon, lahat ng bansa gusto makipag-alyansa sa kanya. Bakit? Napakatalino, napakagaling, napaka-bright. Kasi yun ang hiningi niya sa Diyos. Kaya ang tawag na golden years of Israelites. Ito yung sikat na sikat sila. Napakayaman, napakaganda, at siya yung gumawa ng templo. Hindi ginawa ni Haring David sapagkat siya ay pumatay ng tao, napakarami ng kanyang kamay sa harapan ng Panginoon. Kaya ang gumawa ng templo, ang pinagawa ng Diyos, ay si Haring Solomon. Ang ganda na sana. No? Nung una, ang ganda na, si Haring Solomon ay sumusunod sa Panginoon. Kaya lang, yung patagal na ng patagal ang kanyang buhay, ito naging problema. Si Haring Solomon, napaka-playboy. Alam niyo kung ilan ang asawa? 700.
Oh, grabe. O, ilan ang pangit naman. Huwag naman natin ang pangit naman sabihin. Ilan ang kabit? Ilan? You have any idea? 300. So, ilan yan? 700 plus 300? 1,000. Kino-compute ko. 1,000. Ang isang taon may 365 days lang. 2 taon is 730. Kung ako asawa ni Solomon, isa ako doon sa 1,000. Pagkatapos namin ngayon na magsama, makakasama ko siya ulit after 2.5 years. Why? Because of 1,700 wives and 300 concubines. Tindi, ano? Ni Haring Solomon. At dito rin nagkaroon ng problema si Haring Solomon. Bakit? Alam mo ninyo, utos na utos ng Diyos sa bansang Israel, kabawal-bawalan, it is an abomination before God, yung mga imahe. No? At ang utos sa kanila ng Panginoon, hindi sila pwede mag-asawa ng ibang lahi. Hindi sila pwede. Pinagbabawal sa kanila yan. Dapat mag-aasawa sila lang. Kasi nga, pinili nga sila ng Diyos eh. Ang problema nga, ito si Haring Solomon, hindi ko alam. Nag-asawa ng iba-ibang lahi. At syempre, siguro mamamatay na siya. Eh syempre, ang kanyang mga teenagers, iba-ibang lahi na, iba-iba ang ginudiyos. Ang problema, yung templo na ginawa niya, nakabawal-bawalan ng Panginoon, ang mga imahe, nakapasok ngayon sa templo. Eh siyempre, marahil matanda na si Darling, siguro sabi ng babae niya, Darling, papasukin mo naman dito yung Diyos-Diyosa namin. O siyempre, si Haring Solomon, sige na. Kaya nakapasok. So, ano nangyari? Nagalit ang Panginoon. Nung mamatay si Haring Solomon, sobrang galit ng Panginoon, hinati ang Israel. Nagkaroon ng dalawang isang North Israel, yung kanilang kaharian naging nahati sa dalawa. North Israel at saka South Judah. Ito ang matinding nangyari. No? Galit na galit ang Panginoon. North Israel and South Judah. At itong North Israel, sinakop ng Assyria. At itong South Judah, sinakop ng Babylon. Napakatindi po na nangyari ito. This is history. No? At hindi lang ito makikita sa Biblia. It's also in the history book. No? Hindi lang po ito sa Biblia. Kasaysayan po ito. Sinakop ng Babylon, sinakop ng Iran, ng Greece, at ang pinakamatindi nangyari nung sila ay sinakop ng Roma. Kasi bakit? Dito ho bumaba sino? Si Jesus Christ. During the time that they were under the Roman Empire, Jesus Christ came. Bumaba po si Jesus. Para ano? Iligtas po sila. Para magkaroon po sila ng kaligtasan. So, bago pa, nakipagtipan na ang Diyos sa mga Israelita. Ano ang naging tipan? Kung kayo ay susunod, bibigyan ko kayo ng blessing, pagpapala. Pero kung hindi kayo susunod at kayo susuway, I will curse you. Isusumpa ko kayo, sabi ng Panginoon. Problem is this. Imbis na sumunod, sila ay hindi sumunod. They disobeyed. 2 Kings chapter 17 verse 7. Kaya mga anak ng Israel ay nagkasala sa Diyos. Who had brought them up out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and they had feared other gods. Ang kinatakutan ng mga Israelita, hindi na yung kanilang tunay na Diyos, kundi nagkaroon na sila ng ibang Diyos-Diyosan na ayaw ng Panginoon. Ito ang napakalaking kasalanan na nagawa ng mga Israelita. Kaya, iniwan nila, 2 Kings chapter 17 verse 16, ang lahat ng mga utos ng Panginoon. At hindi lang iniwan ang kautusan, kundi gumawa pa sila ng mga imahe. You could just imagine. No? Yun ang pinakamatindi na ginawa nila. Kaya, ano nangyari? Sinakop sila ng Persia, Grego, at sa bandang huli ng Roma sa loob ng 600 years. No? At dito matindi ang ginawa nila. Bakit po? Nang mga Israelita hindi nagsisi, sila ipinuksan ng Diyos. Ano yung mga pagbaksak ng Israel? No? In 722 BC,
North Israel was fallen by Assyria. Judah was fallen by Babylon, Persia, Greece, and Rome. Ito po yung sunod-sunod na inabot nilang parusa sa harap ng Panginoon. After King Solomon died, ito po ang nangyari sa kanila. Nahati ang kanilang kaharian at matinding problema inabot nila. Pero hindi ho sila pinabayaan ng Diyos. Hindi ho sila pinabayaan. And during the time that they were under the Roman Empire, dito bumaba si Jesus Christ. Dito bumaba si Jesus Christ. Para ano? Para iligtas ang mga Israelita. Kaya lang, siyempre, yung mga Israelita, alam niyo na, yung mga Israelita, problema is this one. Kasi nga, naka-experience na sila ng dating hari, gusto nila magkaroon sila ulit ng hari para makaalis sila sa kapangyarihan ng mga Romano. Ang problema, hindi yun ang purpose ni Jesus Christ. Hindi bumaba si Jesus Christ para maging hari nila. Ang purpose ni Jesus Christ ay para maligtas ang kanilang spiritual na pamumuhay, na bumalik sila sa Diyos. Ang problema, hindi nila naintindihan. Kaya, the rest is history. Bakit? Alam natin what happened to Jesus Christ. Wala namang hindi nakakaalam. Di po ba? Meron ba ditong hindi nakakaalam na nangyari kay Jesus Christ? Wala. Lahat alam natin na nangyari kay Jesus Christ. Ano nangyari? Nung siya'y bumaba rito, si Jesus ay nagpakita naman katibayan na siya ay, alam naman natin ginawa. Nagpagaling, Nagpagaling siya ng bingi, yung bingi nakarinig, yung mga bulag, nakakita, yung pilay, pinagmarathon, pinaglakad pala, Pinaglakad, yung pilay, nakalakad, Nagbuhay din ang mga patay. Anong purpose? Anong purpose? Para makilala siya ng mga Israelita. Para makilala at maniwala sa Kanya. Pero ang problema, hindi siya kinilala ng mga Israelita. Bakit to? Alam nyo, kung imbis na kilalanin, hindi naniwala yung mga Israelita. Bagkus, sila pa ang nagpadakip. Pero pag pinag-aralan yung mabuti, bakit po kaya? Hindi nila pinaniwalaan si Jesus Christ. Nagpakita na ng napakaraming milagro, pero hindi pa rin naniwala yung mga Israelita. Bakit po? Kasi naka-experience sila ng mga hari, di ba? Alam nyo ba yung mga karakter ng mga hari ng mga Israel? Magandang lalaki. Si Saul, si Haring David, si Haring Solomon, pag tinignan mo ang kanilang stature, ang kanilang tindig, siguro mga macho, grabe naman ang tingin niya sa akin. Okay naman. Di naman, huwag naman. Pero gano'n, naka-experience ho sila ng gano'n. Kaso ito bumaba si Jesus Christ. You can just imagine. Pero ito talagang plano ng Panginoon . And who is Jesus Christ? Ano yung nakikita natin picture ng Jesus Christ? Pogi, di ba? Di ba ang pogi? Yung pinipicture natin kay Jesus, He's so handsome. Pero, have you seen? Nakita na ba nila talaga yung itsura ni Jesus Christ? No? Hindi pa, di ba? Wala naman nakakuha. Pero, bakit hindi mo rin masisi mga Israelita? Bakit? Nakasulat sa Isaiah. Alam mo kung ano yung itsura? He is one man that you cannot give a second look. Sabihin, hindi siya ganun ka-appeal. Kaya mga Israelita, sabi niya, ito bang hari? Pambihira naman ito. Hindi ito maging hari. Hindi ito. Kasi bakit? They experience already. What kind of king they have. Yung nanguna sa kanila, na-experience nila. Then came Jesus Christ. Hindi siya ganun. Nakagaya ng pinoportray ng mga Catholic Church. Hindi po ganun. Kung titignan ninyo, hindi po ganun. Kaya mga Israelita, galit na galit. Galit na galit ang mga Israelita, kaya anong ginawa? Sila rin na nagpapatay kay Jesus Christ. Sila rin nagpapatay. Mark chapter 15 verse 10, sapagkat batid niya na dahil sa inggit ay pinadakip siya ng mga punong pari. Biruin mo nakakalungkot ito. Sapagkat siya ay bumaba para iligtas ang kanya, ngunit yung kanya itinakwil siya. Hindi mo po napakakuha na sitwasyon, no? Now, Matthew chapter 37 verse 24. Ito ang matindi. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa,
Siya halip nagsimula pa nga ang isang malaking gulo, siya kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo na ang bahala dyan. Sabi si Poncio Pilato. Kasi during those times, yung litigation ni Jesus Christ was all what? Ito hoax. Bakit? Kinuha siya gabi. Tinry siya ng gabi. Wala pagkakaiba. Ngayon, kumisan, may mga focus din sa atin dito, di ba? During the time of Jesus Christ, same. Yung political setting, the same. Bakit? Puro fabricated. Yung mga accusations were all fabrication. Were all fabricated. Lahat ay haka-haka lang. Para ano? Gusto na lang nilang mapatay. And the problem is this. During the time of the Israelites, they were under the Roman Empire. They don't have the right, o wala silang karapatan o authority to sentence one man to death. Wala sila nun, yung mga Israelita. Kaya pinilit na lang dalhin. Kasi kay Poncio Pilato, why? Sila lang ang may otoridad na maghatol ng kamatayan. Ito ang problema. Si Poncio Pilato, alam natin yung story, noong dinakip na at hiniharap sa kanya, di ba na naginip yung asawa? Sabi niya, "Hoy, darling, huwag na huwag mong kakantiin yan na naginip ako dyan. Halos bangungutin ako." Iba yung taong yan, banal. Di ba? So si Poncio Pilato, nagkaroon siya na idea, who is this man? Kaso yung mga Israelita, yung mga rabbi, yung mga high priest, yung mga patayin si Jesus Christ, patayin. The problem is this. Even in the law of the Roman Empire, wala silang batas. They don't have the law to convict or to sentence a man when it is about religion. Kaya hindi rin niya pwedeng sentensyahan ng kamatayan si Jesus. Bakit? Wala din silang batas na nagbibigay ng karapatan na pumatay pag ang kanilang kaso ay tungkol sa relihiyon. Kaya walang magawa si Poncio Pilato. Pero, ang problema, ang tanong, bakit hindi niya ginawa ng pawalang sala? And this is another problem. During those times, grabe din ang politics. Why? Because the king of them was Caesar. At nagkagagulo si Poncio Pilato, ang mga Israelita magulo na, pag hindi niya naayos, he will be out of the scene. Tatanggalin siya ni Julius Caesar. Hindi mo ba? Siya wala siya magawa. So, hand tied. Kaya nung dinala sa kanya si Jesus Christ, sige, sabi niya. Kaya sabi niya, uhugas kamay ako dito ha. Bakit? Alam niya. He knows very well. Walang kasalanan si Jesus Christ. Kaya lang, wala siyang magawa. Kasi bakit? Nagsisimula na ang kaguluhan noong mga panahon na yon. Ang gusto ng mga Israelita, ang gusto ng mga high priest, ang gusto ng mga excuse me, ng mga matataas na tao ng mga Israelita, patayin si Jesus Christ, ipako sa krus. Yun ang gusto. But Pontius Pilate, okay, I will wash my hands. I have nothing to do with this man. Bahala kayo. Bahala kayo dyan. Ha? O ngayon, anong sinagot? Anong sinagot? Sige, bahala kayo dyan. Bahala kayo sa dugo niyan. Ano ang sinagot ng mga Ano ang sinagot ng buong bayan? At sumugot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Ang galing. Ito ang matindi. Pagkatapos ay pinikawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus, pagkatapos gupitin ay binigay upang excuse me, ipako sa krus. So what happened? Ito na. Matindi. Sabi nila, we will be responsible for his blood. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Bakit to? Antindi na nangyari sa kanila. Antindi. Alam nyo ba? History. Kinain nila ang sarili nilang anak. Alam nyo ba yan? Alam niyo yan, hindi? Now you know. Kinain po nila ang sarili nilang anak. Nakalagay ba sa Bible? Yes, it is written in the Bible, thousands of years before it happens. 1,000 taon ang nakakaraan bago mangyari, winarningan na sila ng Panginoon. Pag ginawa mo yan, sabi ng Panginoon, kakain ka ng bunga ng iyong katawan. And it happened. In the history ng mga Israelita, and that happened. Merong isang historian, si Josephus Flavius,
na naisulat niya kung ano yung karumaldumal na nakita niya. Naisulat niya. Naisulat niya, nakita niya. No? Kasi yung mga nanay nag-aalaga. Kasi what happened? Bakit ba kinain nila? Kasi nung mamatay si Jesus Christ, after na mamatay, kasi nga, ito na. Sabi niya, pananagutan namin ang aming mga anak ang kanyang dugo. Pinatay nila si Jesus Christ. Bakit? Kasi hindi nila nakilala si Jesus sa Bible. Ang gusto lang nila, yung physical. Gusto nila makaalis sa Roman Empire, under the Roman Empire. No? Yun lang ang gusto nila. Hindi nila nakita yung imahe. Yung first coming. Anong purpose ni Jesus Christ? Ha? Anong purpose? Yung unang pagdating niya. Ito matindi. Nung nangyari na po ito, napakarami na nilang inabot na sobrang paghihirap na unimaginable. Isa nga po yung pagkain sa anak. Kaya mo bang kainin ng anak mo? Napakahirap. Bakit? Parang bumabalik sila sa pagiging cannibal. Di po ba? Bumalik sila sa pagiging cannibal. Kasi bakit? Bakit nila kinain? Kasi kinubkob yung templo na ginawa ni Haring Solomon. One time, meron silang feast and millions of Jews were there. Then, nung nandun sila sa loob ng templo, kinubkob ni General Titus. Walang makalabas, walang makapasok. Tubig, pagkain, wala. So, they were under siege for so many years. Ang tagal na taon na sila'y nakubkob. Wala nakakalabas kasi papatayin sila. Wala rin naman makapasok kasi nag-aabang din naman sila. No? Ang ibig sabihin, nakulong sila ng pagkatagal-tagal. At nakita ni Josephus Flavius, may isang nanay na nag-aalaga ng bata. Sabi niya, kakainin na lang kita. Kakainin na lang kita. Kasi bakit? Alam po ng mga Israelita na sila ipinili ng Diyos and they have to preserve themselves. Alam nila yan na kailangan magpatuloy ang kanilang lahi. No? Pero pag hindi nila ginawang kainin yung kanila, hindi, mamamatay sila lahat. Mamamatay sila sa gutom. So, ang ginawa, kinain yung kanilang anak, yung pasusuhing anak. Kinain po nila, nasa history po yan. No? Grabe ang nangyari sa kanila. Karumal-bumal ang ginawa. Karumal-bumal ang nangyari sa kanila. Bakit ka pinapatay? Hindi nila nakilala si Jesus. First coming and second coming. Ito po nangyari na nung bumaba si Jesus Christ. Ito, future. Second coming. And it will not last long. Hindi na po ito magtatagal. Napakalapit na po. Bakit po? Mapag-aralan po natin sa mga susunod na araw. So, bago ipako si Cruz, si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, dahil alam ni Jesus ang resulta ng kanilang kasalanan at kanilang kapalaran. Sinabi niya, sabi ng mga babae, siyempre, although galing sa kanya halos lahat, pero may mga nagsisimpatiya sa kanya. Naaawa sila kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, huwag mo akong kaawaan. Ang kaawaan mo, yung kayo at ang inyong mga anak. Bakit? Alam ni Jesus ang mangyayari. Alam ni Jesus ang mangyayari. Do not weep for me. Sabi niya, huwag niyo kong iyakan. But weep for yourselves and for your children. Bakit sabi ni Jesus? Because He know what will happen. Alam niya. No? Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang kaaway mo ay magtatayo ng mga muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo, hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa-bato sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. So, grabe po ang inabot nila. Ito ang nangyari. Jerusalem was destroyed by Titus, General Titus, after the death. 70 years after Jesus' death. Yan po ang nangyari dyan. At ito ay nakasulat na. Bago ito mangyari, nakasulat na po ito. What will happen? Libong taon na nakakaraan, it was already written in the Bible. Nandito po lahat yan. Nakasulat. Warning ng Panginoon. Warning. So many warnings, but still they insist. They keep on sinning before God. But God has so many warnings. Ayaw din ng Diyos na asapitin nila. Kundi, problema, matigas po talaga ang ulo. Kaya grabe po ang inabot nila. Pero, meron din naman nakasulat kung paano sila panunumbalikin. Nakasulat din naman what will happen. No? Hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon.
Pero ano nangyari? Leviticus chapter 36 verse 33, kayo ikakakalat sa mga bansa at pagbubulutan ko kayo ng tabak sa hulyan ninyo at ang inyong lupain ay maging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. Yung dati nilang tinitirahan, naging ilang. And they are the only country in the whole world na pinalayas ng Diyos, walang natira kahit isa. You could just imagine. Ha? Sila lang ang tanging bansa na walang natira kahit isang tao sa kanilang bansa. Bakit to? Diyos ang nagpalaya sa kanila. Walang natira kahit isa. Ang Pilipino, alam niyo ba ang history ng Pilipinas? Ilan na ang sumakop sa atin? Napakarami na sumakop sa atin. Di po ba? Anong unang sumakop sa atin? Meron kayong idea? Sinakop tayo ng una. Ano yung mga una natin? Sa una pa. Actually, andyan ang Amerikano, kaya galit na galit si Duterte sa mga Amerikano eh. Diba? Andyan ang mga Chinese, ang ganyan. Ang pinakamatagal na sumakop sa atin, alam mo kung ano? Kastila. Ilang daang taon? Ha? Ilan? Ilan po? 300 years? Parang 400 years? Ang tagal nating sinakop. Pero ang mga Pilipino, nandito pa rin sa Pilipinas. Hindi naman tayo inalis, di ba ba? Hindi tayo inalis. Nandito pa rin ang mga Pilipino. Yung ibang bansa, ganun din. Sinasakop sila ng ibang bansa, pero hindi sila umaalis. Nandun pa rin sila sa kanilang bansa. Nandun sila, nananatili sila. May mga tao na nananatili. Pero ang Israel, walang natira. And that's history. Ang tawag po dyan, diaspora. They were scattered. At kung saan sila pumuntang bansa, pinagbababanatan sila, pinagpatataga sila, pinagpapapatay sila, pinahihirapan sila. Grabe ang pahirap na inaabot nila. Ang kinahinatnan ng pagtatakwil kay Jesus sa consequences of rejecting Jesus Christ. Kaya yung mga pagpapala na pangako ng Panginoon, yung Kanaan naging sira, naging parang basurahan. At yung dakilang bansa na plano ng Diyos sa kanila, naging ikinala sila. They were scattered, diaspora. No? They were scattered. At yung pagpapala, naging pag-uusig. Persecution ang nangyari sa kanila. Why? Because they killed Jesus Christ. Yan ang problema. At kung kayo lalakad na sulungan sa akin, ayaw makinig sa akin, magdadala ko sa inyo ng higit pa sa 7 ulit na dami ng salot. Sabi niya, ayon sa inyong mga kasalanan. Kita mo 7 ulit na dami ng salot. 7 times. Big, grabe po, 7 ulit na dami ng salot. Grabe ang galit ng Panginoon. Siyempre, bilib mo ipapatay mo yung anak niya? Hindi po ba? Kaya grabe ang... At literal na nakatuparan ng sumpa. Kaya ikakalit sa mga bansa at pagbubulutan ko kayo ng tabak sa hula niya. Kahit saan sila pumunta, grabe po ang pahirap. Grabe ang hirap na inabot ng mga Israelita. No? At hindi ho sila makatingay. Alam niyo bakit? Kaiba sila yan. Mayroon silang kakaibang karakteristik. Alam niyo ang itsura? Makikilala mo ang mga Hudyo Makikilala mo. Mayroon silang isang katangian sa kanilang physical feature na makikilala mo. Hudyo ito. Palagay niyo yan? Yung kanilang Ha? Yung kanilang ilong. Yung kanilang ilong. Kaya kilala sila. Kung saan sila pumunta, Hudyo ka. May isang lugar na dapat meron kang Star of David. Ha? Pag wala kang Star David, lalakad-lakad ka sa kalsada, papatayin ka nila. Pag meron ka namang Star ni David, sasapok-sapokin ka naman. Babatok-batukan ka. Kung ano naman gagawin sa'yo, paglalaroan ka. Pero pag nahuli ka, na wala kang Star ni David, alam mo ang ginagawa? Susukatin yung ilong mo. Alam po ang kaiba? Yung ilong nila. Malaki na matangos. Hindi po ako Hudyo, ha? Malaki lang ito, pero hindi ko Hudyo. Hindi po ako Hudyo. Pero ganun po. Kahit saan sila pumunta, grabe ang pahirap. Kaya nakikilala sila. No? At antindi po ng inabot. Ang inyong pinamaging isang ilang at ang inyong lusod ay basurahan. For how many years? For almost 2,000 years. 1,920 years to be exact. Walang natira kahit isa. So, ano mangyayari? For almost 2,000 years, subukan mo rito sa UPS 5.
walang tao for 10 years o 50 years kaya, hindi mo na ito makikita, tatatakpan na rito ng damo. Hindi mo na makikita ito, di ba? For 100 years. Sila, for almost 2,000 years, hindi sila nakabalik sa bansa nila. Kaya parang naging ilang. Naging ganito, naging bato. Naging basurahan ang kanilang lupa na pangako. Ang literal na katuparan ng sumpa. Yan po ang inabot nila. Kanila rin naman, huhubaran ka ng iyong mga suot at kukunin ang iyong mga magandang hiyas. Ezekiel chapter 23 verse 26. At ang ginawa pa sa kanila yung mga babae, hindi pang kahihiyan. Papatayin na lang, huhubaran pa sila. Imaginin mo, papatayin ka na lang, huhubaran ka pa. Kasi bakit? Fulfillment of the prophecy. Iyon ang nakasulat na mangyayari sa kanila eh. Pero nakasulat na. Ang ibig sabihin, bago mangyayari sa kanila, 1,000 taon nakasulat na. At yun ang binigay na warning ng Panginoon. Pag hindi kayo sumunod, paktay kayo sa akin. Pero pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Now, ang literal na katuparan ng sumpa. Kaya grabe po ang inabot nila. Sila'y mabubuhay sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhin biyak sa lahat ng mga bansa. Ito po ang nangyari sa kanila. For almost 2,000 years. No? At ang pinakamalaking pag-uusig sa kasaysayan ng tao, wala pong ibang matinding pag-uusig sa buong kasaysayan ng mundo kundi ang nangyari sa mga Israelita. Bakit po? Tingnan po natin ito. Hanggang ngayon ay hindi lubos maunawaan ng isipan ng tao kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Itong Auschwitz concentration camp sa Germany na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa mga Hudyo mula 1939 hanggang 1945. Milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa lugar na ito. Sila ay pinalanghap ng nakakamatay na gas, binaril, binigti at ang iba ay sinunod ng buhay. Lalaki, babae, matanda, bata at maging mga sanggol. Ganito ang karaniwang tanawin na makikita noon sa loob ng concentration camp. Kalunos-lunos na mukha ng matinding paghihirap. Sila ay kinukolekta na parang basura, nilalagay sa isang lugar kung saan sila sinusunod. Marami noon ang pumunta sa mga silid ng concentration camp at ganito ang tanawing nakita nila. Ito ay isa sa mga silid na nakita nila noon, puno ng mga bangkay ng mga Hudyo. Ito naman ang bunton ng libu-libong katao. Sa hangin ay amoy ang masangsang na amoy ng bangkay, isang waring sumpa sa kasaysayan ng tao. Dito makikita ang isang gusali. Sa labas nito ay nakasampay ang mga damit ng mga Hudyong sinabihang maliligo sa mga shower rooms. Ngunit sa halip na tubig ang lumabas sa mga tubo, nakakalasong hangin mula sa cyclone gas at cyanide gas ang unti-unting lumasong sa kanila.
Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen. Sila'y pinili ng Diyos. Pero look what happened. Ano nangyari? For one reason. They disobey God. Hindi nila sinunod. They rejected Jesus Christ. No? Hindi nila tinanggap si Jesus na kanila nagkapagligtas. Like manner, sa panahon natin ngayon, ganun din ang nangyayari. Napakarami rin na hindi tumatanggap at kumikilala kay Jesus. The Lord will uncover the secret parts. Kaya napakaraming buhok. No? Kaya po dyan sa Germany, nangyari po yan sa Auschwitz, Germany. No? Kaya dyan po sa Germany, sila naka-invento ng marami sila na-invento dyan dahil sa katawan na yung mga part ng tao. Yung part ng katawan ng tao. Kunyari yung buhok. Sila po naka-invento ng silat. Yung silat, ano yung silat? Di po ba? Yung pinandidikit sa salamin, sila po naka-invento niyan. Kasi imagine mo, kinalbo nila, napakarami. You know how many Jews? Alam niyo kung ilang Hudyo ang namatay dyan? 6 million. 6 na milyong Hudyo, bata, matanda. Wala pong nakaligtas dyan. Grabe. No? At ito naging kalagayan nila. At yan ay nakasulat sa Biblia in detail what will happen if they disobey God. Hindi lang yun. No? Napakaraming salamin. Pinag-aralan ang kanilang katawan without the what? Walang anesthesia. Imagine mo, syempre nung panahon, wala pa namang anesthesia. Kaya sila rin ang nakadiskubre, yung mga German. Kaya maganda yung mga German medicine. Sila rin nakadiskubre ng aspirin, pain reliever. Sila rin ang nakadiskubre. Tinitingnan nila kung hanggang saan ang threshold ng tao, kung hanggang saan kaya ng tao yung sakit, yung pain. Kaya inooperahan nila ng walang anesthesia. Hindi lang katawan, pati ang ulo. Inooperahan ng walang anesthesia. Kita niyo ang hirap na inabot ng mga Israelita. Now tell me, God is love? Only? Ang Diyos ba ay pag-ibig lang? Ang Diyos ba ay pag-ibig lang? Ang Diyos ay hukom din. And we will be answerable to what we have done. Sasagutin natin ang lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Especially, lalo na, if we reject Jesus Christ. Ganyan po nangyari sa kanila. O ngayon, hindi pa yan. Mas malala. Sa panahon natin, if we will continue to reject Jesus Christ, ano pupuntahan natin pag tayo namatay? Impyerno. Mas matindi ho yun. Bakit yun? Eternal yun. Walang hanggan na po yun. Kaya kung titignan mo ang Bible, napakaraming warning sa atin. Don't go there, sabi ng Biblia. Huwag kayo pupunta dyan. Ako titignan mo nga, mas marami pang warning. No? Tungkol sa pagpunta sa impyerno. Napakarami. Bakit to? Para hindi ho tayo pupunta ron. Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? 3, 2, 1. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula pa simula at mula ng mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa mangyayari na nagsasabi, ang nilayunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At sino ang makakapigil sa Diyos na gawin niya ang gusto niyang gawin? May makakapigil ba sa atin? Wala po makakapigil sa Diyos.
Kaya sabi niya, alalahanin ninyo. And this is also a warning to us today. Warning din po ito sa atin to. Tingnan ninyo, alalahanin ninyo yung nangyari nung una. Kaya this is Bible seminar is not, an ordinary event. No? Hindi po ito isang ordinaryong event lang na para tayo manood lang at hindi tayo maniniwala. Hindi po ba? Napaka-importante po ng pinag-aaralan natin. No? Now, ito po ay isang talinghaga, parable. Ano po yung parable sa Tagalog? Talinghaga na nga. Di po ba? Isang talinghaga. Pag sinabi mong talinghaga, may malalim na kahulugan. Di po ba? Lucas chapter 23 verse 31, sabi niya, sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Pagbabasahin mo siya, how can you understand? Di po ba? Parang wala lang. Pero po, ito ay isang parable, isang talinghaga. Kung ginagawa nila ang mga bagay nito kapag ang puno ng kahoy sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Anong tinutukoy dyan ng Panginoon? Ang punong kahoy na sariwa, ano bang mas madali masunog? Ito o itong tuyo? Siyempre yung tuyo. Sino ba yung punong kahoy na sariwa? Ito ay tumutukoy sa mga hintil. Ano naman yung punong kahoy na tuyo? Yung mga hintil. Yung mga hintil. Sino po yung mga hintil? Sino yung mga hintil? Yung katabi mo. Ikaw. Kasama po tayo lahat dito. Wala po. Meron ho bang Hudyo rito? Wala. Alam niyo kung bakit? Sa tingin ng Diyos, wala namang Koreano. Wala ho. Dalawa lang ang klase ng tao sa paningin ng Panginoon. Israel? Israelita? Hudyo? O hintil? At sino yung hintil? Lahat ng hindi Israelita? Lahat ng hindi Hudyo? Hintil. Koreano, Pilipino, Amerikano, Kastila, lahat ng nasyon. Yan ang hintil. Tayo po ang tinutukoy dyan. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, kung ito ay nagawa ng Diyos sa bansang Israel, sinunog niya, ginawang barbecue, ginawang lasagna, binake, in-oven. Kung ito ay nagawa ng Diyos sa sarili niyang bansa na pinili niya, how much more, anong pwedeng gawin sa atin ng Panginoon? Tayo po ay hindi pinili ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kung nagawa ito ng Diyos sa bansang Israel, isipin nyo kung anong pwedeng gawin sa atin ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, kailangan po maging seryoso. Kaya yung mga Israelita, kaya pinag-aaralan natin sapagkat ito ay halimbawa, maging halimbawa sa ating lahat. Isaiah chapter 46 verse 10, at nagpapahayag ng wakas, mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So, kasaysayan na nauna ng isunulat. No? Ngunit hindi naman po doon nagtatapos yung bansang Israel. Bagamat sila ipinahirapan ng Panginoon, ngunit may pangako ang Diyos sa kanila. Nakasulat din naman sa Bible, 1,000 taon na nakakaraan, what will happen? No? Ano naman mangyayari sa darating na panahon? Nakasulat na rin sa Biblia. Ano mangyayari sila sa ano po? Ezekiel chapter 27 verse 12 to 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. O bayan ko, at aking inyong malalaman na ako ng Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. O bayan ko. So ito po yung propesiya ng muling pagbabalik ng Panginoon. Muli silang ibabangon ng Diyos. At kailan po mangyayari ito? Palagay nyo, ito ba'y mangyayari pa lang o nangyari na? Excuse me. Nangyari na po ba ito o mangyayari pa lang? Palagay nyo. Kaya po pinag-aaralan natin. Doon po kahalaga yung pag-aaral sa bansang Israel. Siya po ay maging halimbawa sa atin. No? Para po tayo makapaghanda din.
Kailan po nangyari? Sila po ibinalik na din ng Panginoon. Noong 1948, May 14, sa Tel Aviv City. Naibalik in one day. Naibalik. No? Pero nung bumalik sila, the second day, ginero naman sila ng ginero ng katabing bansa nila. Pero kagandahan, because of the divine protection by God, habang sila ginigera ng kanilang mga katabi, lumalaki na lumalaki yung kanilang nasasakupan. Sapagkat sila ay binibigyan ng proteksyon ng Panginoon. No? Kaya po naibalik na po sila. No? At kung saan-saan sila nanggaling. Kasi po, ikinalat po sila, hindi po ba? Ikinalat sila. Pero noong 1948, ibinalik po sila ng Panginoon. Unti-unti. Hanggang ngayon, may bumabalik pa rin sa kanila. No? Ito po yung Operation Solomon. Kaya karamihan dito, buhay na kayo nito eh. Di po ba? Buhay na kayo. You know what happened? Nakakatuwa. At siyempre, palibasa, alam nyo, ang mga itsura ng mga Israelita, yung mga talagang magpuputi, para sila mga, alam mo yung mga, di ba may mga images ng Birheng Maria? Ang mga muka, gano'n ang mga muka, ang gaganda nila. Ang kukutis sila, ang gaganda, ibang klase talaga, pinili ng Diyos. Pero may mga naging negro. Kasi nga, nagkalat-kalat sila, may napunta doon sa mga lugar na maiinit, naging negro sila. No? May napunta doon sa mga lugar na, pero kaya may mga negro. Tignan po natin kung ano nangyari. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. A total of 36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Nagkaroon po ng Operation Solomon, kayo mga nagkalat, ngayon po ay naibalik na sa bansang Israel. Hanggang ngayon may bumabalik pa. Yung iba nasa iba po, pero paunti-unti na po sila bumabalik. At yun ay ipinangako ng Panginoon. Libong taon na nakakaraan, no? Ipinangako na ng Diyos. Pagkatapos sila ipahirapan ng Panginoon, ito ang mangyayari, sabi ng Panginoon. And it happened. At ngayon po, nakabalik na sila. Ano kaugnayan sa atin ngayon? Panahon natin ngayon. Ano naman ngayon kung nakabalik na? Ano naman ang problema? Ano naman ang, di po ba? At ang nakakamangha sa kanila, yung mga Israelita na yan, kahit kung saan sila napuntang lugar, pero hindi nila nakakalimutan yung kanilang tradisyon.
pagbasa ng Torah, yung pagbasa ng mga ritual nila, yung mga kanilang feast, yung mga sineselebrate nila na nakasulat doon sa Pentateuch o yung 5 books of Moses. Kasi sila mapunta. Kahit yung mga bata, tinuturuan nila. Kaya nakakamangha talaga sila. Ibang klase talaga ito mga Israelita na ito. No? Kaya po, ganun ang nangyari sa kanila. Sila ay naibalik na. Ngayon, sabi doon sa Ezekiel chapter 36, verse 34 to 35, ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan at kaya lang sasabihin, ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kasi nga, dating parang naging basurahan, imagine mo for almost 2,000 years, walang nakatira, pero nung balik sila, napakaganda naman. Kasi you could just imagine, alam niyo kung saan nakalagay ang Israel? Alam ho ba ninyo na ang ating lupain nun ay isang napakalaking kontinente. At yung Israel nasa gitna siya. Kaya na nagkaroon ng hati-hati ng lupa. Pero ngayon, ang Israel, ang lahat po ng weather condition meron sila. At magtataka ka, sila ay nasa gitna ng disyerto. Pero nakakapagtanim sila. Ang galing. No? Ang galing ng kanilang location. No? At sila ay nilagay sa gitna. Bakit sila ay nilagay sa gitna? Upang makita ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Para sila ay maging halimbawa upang ang mga bansang nakapaligid sa kanila makilala na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay totoo. Kaya nakikita ngayon ng bansa. Kaya, wow, ang ganda na ng Israel. For 2,000 years, ang pangit, pero nung pinabalik sila, napakaganda. Dating ganito. Ngayon, ang ganda na naging green na. Imagine mo, disyerto, nagkaroon ng green. No? Ang galing, no? Ganyan ka. Ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon. Napakaganda na ng Israel. At sabi nga, Isaiah chapter 60 verse 5, ito nakakatuwa. Hindi lang sila ibabalik ng Panginoon, kundi sabi niya, may Tagalog po ito, Isaiah chapter 60 verse 5, kung magkagayon ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadaling sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. You could just imagine, 1,000 taon na nakakaraan. Sabi niya, pagbalik mo, matutuwa ka, manginginig sa tuwa at magagalak. Nakita niyo ba kung gaano kayo salita na yun ng Panginoon? Kayo ba ay natuwa na? Kayo ba ay natuwa na? Siyempre, nanginig na ba kayo sa tuwa? Ha? Paano kaya itong manginig sa tuwa? Halimbawa, bigyan ng example. Tumama kayo sa loto, 100 million pesos. Oh. Hindi ba kayo manginig sa tuwa? Hindi lang kayo, baka mamatay pa kayo sa tuwa. Wow, 100 million! Biglang inatake. Patay sa tuwa. Manginginig. Eh, yan sinabi ng Panginoon eh. Yun sinabi sa kanila eh. Lalo kang manginginig sa tuwa, kung tumama na ka, nang hindi ka naman tumataya. Abay talaga, paano nangyari ito? It's a miracle. Hindi po ba? Yan po ang ibig sabihin, literally. Sabi niya, manginginig kayo sa tuwa. Bakit ho? Bakit? Nakalagay din dyan. Sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay ano raw? Dadalhin sa'yo. Ang kayamanan ng mga bansa ay ano? Darating sa'yo. Parang panahon ni Haring Solomon, ano? Mga kayamanan nila, parang cycle, ano? Binalik na naman ng Panginoon sa kanila, yung kanilang glory, yung kanilang kayamanan. Yan, kayamanan dating pangako ng Panginoon. At nangyari po yan. Bakit? Anong meron sa kanila dyan? The minerals of Dead Sea, sabi sa dyaryo, is 4 times of the wealth of USA. Bakit po? Anong meron sikreto dyan sa Dead Sea na yan? Anong meron dyan? Alam mo, pag pumunta kayo dyan, pag pumunta daw kayo sa tubig, hindi kayo lulubog. No? Hindi kayo lulubog kasi di ba kayo mag-swimming? Hindi talaga kayo lulubog. Pero sabihin, pag pumunta kayo sa gitna, hindi kayo lulubog. Bakit? May sikreto po siya. Anong meron dyan? Sabi niya, yung kayamanan daw na nandoon sa Dead Sea ay 4 na higit pa kaysa sa kayamanan ng Amerika. Anong meron dyan? Palagay niyo anong meron? Anong mineral ang meron dyan? Anong klaseng tinatago-tago ng Panginoon dyan? Uranium.
Ano yung uranium? Saan pa ginagamit ang uranium? May kaugnayan yan sa mangyayari sa atin in the future. Bakit ang mga bansa ngayon, ito ang pinagkakaabalahan? Most of the countries, especially yung mga mayayaman na bansa. Ha? Yung mga mayayaman na bansa, ito ang pinagkakaabalahan nila. Ano yung ginagawa nila ngayon? For their defense and offense. Ano? Nuclear. Nuclear. O ano ang main component ng nuclear? Uranium. O saan sila bibili ngayon? O ito sa Israel. Di ba? Ang galing ng Panginoon, di po ba? Yun ang pangako. Kaya, the value of Dead Sea is higher than that of America, England, and France. Mataas daw ang halaga. Kasi bakit ibang klase? First class. The finest uranium. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya, di tayo maniniwala dito? Maniniwala. Rin ka, maniniwala kayo? Hindi. Nasa sa inyo yan. Book of History. The best book. Kung wala ito, how would we know? Paano natin mangyayari? Bakit may uranium dyan? Kung walang Bible, how would we know? Paano natin malalaman? Magtataka na lang tayo, we will just be amazed. But it is written in the Bible. Nakasulat, no? Yeah. Lord, Deuteronomy chapter 8 verse 8, and you shall remember the Lord your God upang maalala mo ang iyong Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan at kayamanan na maitaguyod ang kanyang pangako na naipangako niya sa inyong mga ninuno hanggang sa panahon na ito. Kaya nga, kung titingnan nyo, ngayon, ang pinakamayaman, alam nyo kung sino? Mga Hudyo. Kilala nyo si Bill Gates. Bill Gates, di po ba? O, sino ba pinakamayaman ngayon? Sa buong mundo, sino? Bill Gates, di po ba? O, ano ba pag-aari ni Bill Gates? Microsoft. Number 1. O, Hudyo po siya. No? Ito mga ito, Goldman Sachs, Herbert Lehman, John Lewis. Ito po, ito mga financial giant ito mga ito. Mga Hudyo po ito. At ang katotohanan is, they control the world economy. Kontrolado po nila. Imagine mo, napakaliit na bansa, pinakakukunti. Pinakakukunti po sila. But they control world economy. Kaya galit na galit yung mga bansang nakapaligid sa kanila. And you can just see kung gaano galing ang Panginoon. Napapalibutan siya ng buong kalaban niya pero hindi nila matalo-talo. Di ba last week, news sila, nagpaputok yung mga Palestinian ng 150 rockets towards Israel. Ang gagaling ng mga Israelita. They were intercepted by the dome. Di ba? Na-intercept, pero yung 90% lang. Pero yung iba may tumama pa rin sa bahay. Pero, hindi nila kaya. No? At ewan ko kung nakita niyo sa internet, during that time, hindi ko lang nakuha, hindi ako marunong mailipat dito, may nangyari kababalaghan, during that time it's happening, yung kanilang clouds, nagkaroon ng napakalaking circle. No? Parang binigyan sila ng blanket na tumakip doon sa bansang Israel at may tumutunog na trumpet. Nakuha ng video. No, nasa internet po ngayon. Hindi ko alam how to is that, but syempre, of course, no? Nothing is impossible with God. Wala naman po imposible sa Diyos, di po ba? Kaya, ngayon, nakakaingit sila. Nakakaingit ang mga Israelita because they were just binigyan sila ng ibang klaseng talino. Matatalino po sila Matatalino, kaya lang mayayabang din. Siyempre, alam nila na sila pinili ng Diyos. Dahil dito sa Pilipinas, di po ba? Ang daming mga Hudyo rito na yung mga multinational company natin dito, yung mga drug company. Karamihan ho dyan. Pag-aari niya ng Hudyo. Napakarami rito yan. Isaiah chapter 60, verse 22, ang pinakamaliit ay maging isang angkan at ang pinakakakaunti ay maging isang makapangyarihang bansa. Sabi niya, ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. You could just imagine. Pinakakakaunti, pero pinakamakapangyarihang bansa.
Tingnan mo yan? No? Sila ang pinakakukunti, pero they control world economy. And even yung mga humahawak, yung mga nagpapautang sa mga bansa, o ang mga nakaupo dyan, mga Hudyo. Mga Hudyo nakaupo dyan. No? Kasi bakit? Pangako ng Panginoon yun eh. Sabi niya, hindi kayo magiging buntot, kundi kayo magiging ulo. Ano ibig sabihin? Magpapautang sila sa mga bansa. Kaya ang katotohanan, ang laki ng utang ng Amerika sa kanila. Kaya wala naman nagiging presidente sa Amerika nang walang basbas ng mga Israelita. Alam niyo ba yung AIPAC? Ha? Alam niyo yung AIPAC? Marami kasing video, kaya lang, hindi na natin, sa mga susunod na seminar, mapapanood niyo yan. Pero wala pong naging, at lahat po ng mga US President naging sip-sip sa mga Israelita. Kasi pag hindi sila mananalo. No? Yan po ang katotohanan. No? You were the least of all peoples, sabi niya. Kaya, ano mga negosyo nila? Yan, ang mga pag-aari nila. Tari ko, konti pa yan. Napakarami nilang pag-aari. News, lahat. Yung malalaking negosyo. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalalabi sa palibot na akong Panginoon ay nagtayo na maguguhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. So what's the purpose? Anong pinaka-purpose? Anong layunin ng Panginoon? Ha? Anong purpose ng restoration of Israel? Para makita natin, sa panahon natin ngayon, makita natin, at sa buong mundo, makita ng buong mundo, na na ang Diyos ay buhay. God is living. Kaya hindi pwedeng hindi natin pag-aaralan ng bansang Israel. Because this is our timepiece. Ito ang parang natin, relo. Bakit relo? You know why? It has something to do with the last days. Yung restoration of Israel has something to do with the last days. At ito po ang isa sa senyales ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Na yan po ang topic natin bukas. Gusto niyo po bang ituloy natin ngayon? Ha? O bukas na lang? Gusto ko pa eh. Joke lang. Papabalik po kayo bukas. Napakaganda po ng topic bukas. Kaya pakiusap. Hindi po ito isang ordinaryong event. Napakahalaga po nito. Ito pong Bible seminar ay inihanda para sa inyo. Lalo na dun sa hindi pa nila sigurado ang kanilang kaligtasan. Do not pretend. Huwag po kayo mag-pretend na kayo ligtas. It's very hard. Napakahirap po nun. Because salvation is very important. Napaka-importante na tayo ay maligtas. Pero bakit po ngayon? Wala na ako masyadong oras. I-explain ko pa sana ng konti, pero wala na ako masyadong oras. Pero sana po bukas, maka-start talaga tayo ng 7 o'clock para mas mahaba. Mas bukas po, at ako'y nagpapasalamat sa inyo, wala pong natutulog, lalong bukas hindi kayo makakatulog. Hanggang sa palapit ng palapit na, hindi na kayo makakatulog. Pero sa pinakahuli, ang gusto kong magkaroon kayo ng kasiyahan. Yung kasiyahan ng isang tunay na naligtas. Ito po ang pinaka-importante. Ito po ang layunin nitong Bible seminar na ito. Ang panunumbalik ng Israel, recovery of Israel. No? Bakit po? Akong Panginoon nagsalita at aking gagawin. I, the Lord, have spoken it, and I will do it. Kaya, ito na. Bukas na po natin malalaman yan. Para po hindi na tayo masyadong gabihin. So, ngayon po ay napag-usapan natin ang bansang Israel at nakita natin, isiniksik ko lang talaga ng siniksik yung mga dapat ninyong makita sa una para naman po pagpapatunay na tayo ay merong Biblia na salita ng Diyos at ito ay totoo. Wala po mga katanggi na ito ay hindi totoo. Ito po ay totoo. Lahat na nakasulat dito ay totoo. No? Sapagkat ito ay salita ng Diyos. So, tayo po manalangin na upang tayo po makauwi na rin para bukas makabili kayo ng maga. Mabagin namin Diyos na nasa langit. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita at kami po ay gabayan mo sa mga susunod na araw.
at sa pansamantala naming paghihiwalay. Ikaw po ang kahabagan mo kami, Ama, at sana'y magkaroon kami ng tunay na kaligtasan. Sa oras na ito, Panginoon, ipinapanalangin ko po ang proteksyon ng mga dumalo ngayon at sana bukas po ay makabalik at magkaroon ulit kami ng opportunity na mapag-aralan yung mga salita. Ingatan mo po sila at bigyan mo po sila ng proteksyon sa magdamag na ito. Salamat po, binabalik namin sa iyong papuri sa pangalan ng Anak ni Jesus. Amen.